Sa ating panghapon na panambahan. Salamat sa Diyos sa pag-sustain niya sa atin kanina sa ating morning worship. Uh, Thankful din tayo sa natapos po natin na ministry last Friday dun sa pamimigay po natin ng mga school supplies tsaka yung pagtuturo po natin sa grade 7 hanggang grade 10 sa Quezon National High School. Patuloy nating panalangin na i-sustain po ng Diyos ang ating ministry doon hanggang sa buwan ng September. Panalangin din natin mga kapatid yung magiging fraternal meeting ng mga Reformed Baptist pastors sa June 29, next Monday. Nawa samahan ng Panginoon ng pag-uusap na yon, lalong-lalo haharap po tayo doon at ipapakilala natin yung ministry natin dito sa Dasma ng Perseverance Reformed Baptist Church. Meron pong salmo si Martin Luther na pinaka-paborito niya po sa lahat, na chapter po sa Book of Psalms. Ito po yung Psalm 46. Kanina inawit natin yung Psalm 46, pero ito po yung paboritong salmo ni Martin Luther. Sabi pa niya na naniniwala daw siya na kung meron daw pong pinaka-kinaayawan na psalm si Satanas sa Book of Psalms, naniniwala daw siya na Psalm 46 daw yon. Sabi niya nga, let's sing Psalm 46 and let the devil do his worst. Naniniwala siya na every time na inaawit daw natin yung Psalm 46, parang nagkakapalpak-palpak yung mga plano ni Satanas dahil deklarasyon ito ng kalakasan ng Diyos. Kaya po, madalas ito yung inaawit niya tuwing siya'y natatakot, siya'y namumblema, meron siyang mga hamon, ito yung laging salmo na pinapaalala niya sa kanyang sarili. Nais ko po itong basahin. Psalm 46, God is our fortress, to the choir master of the sons of Korah, according to Alamoth, a song. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, the earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. At bilang tugon sa himno na ating binasa, bilang panawagan sa atin na sumamba sa Diyos, inaanyayahan ko po kayo na tumayo. Awitin po natin ang ating opening hymn number 37.
Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil napaalalahanan kami ng aming himno na inawit na Ikaw ang aming refuge, strong and sure sa panahon o Diyos ng pagkatakot, ng pag-aalinlangan, o kahit panahon o Diyos ng pagkakasala, Ikaw ang matibay na sandigan na maaring takbuhan ng inyong mga tao at kailanman ng sinong tao na tatakbo rito ay makakakanlong at makakahanap ng kaligtasan. Salamat o Diyos at ito ang aming naranasan nang kami nakapag-isa kay Hesus Kristo. Natagpuan ka namin hindi bilang isang kaaway, hindi isang Diyos na hatol sa amin tungo sa kamatayan, kundi isang Diyos na aming masasandigan, isang matibay na muog. Salamat Panginoon at sinamahan niyo po kami kaninang umaga sa aming worship service. Dalangin po namin o Diyos na ngayong panghapon na panambahan, samahan niyo rin nawa po kami o Diyos. Nawa o Diyos, huwag niyong hayaan na manguna sa amin ang kahinaan ng aming katawan, pangunahan kami ng kaantukan, na mawala kami sa focus sa pakikinig ng salita mo. Hayaan niyo o Diyos na magkaroon kami ng buong focus, ng buong attention sa pakikinig ng iyong salita. Nang sa ganun, O Diyos, ay totoong magbenepisyo ang aming mga kaluluwa. Huwag niyo hayaan, O Diyos, na paggala-gala ang isip namin, kundi, O Diyos, itatak niyo sa aming puso na ikaw ang nasa kalagitnaan namin ngayon at karapat dapat na ibaling namin ang buo naming pandinig at buo naming atensyon sa iyong pangungusap sa amin sa pamamagitan po ng sermon mamaya na ibibigay po sa amin ni Brother Jake. Mangusap ka nawa, O Diyos, sa amin. Mangusap ka, Panginoon, sa mga nabibigatan, mangusap ka, Panginoon, sa mga nagkakasala. Mangusap ka sa iyong mga tao sa hapon na ito. At nawa, O Diyos, sa paglapit namin sa iyo sa pagsamba, wala po kaming kahipokrituhan, hindi po kami nagpapanggap, hindi po namin ito ginagawa ng hindi bukal sa aming puso, kundi totoong mapagpakumbaba kami at totoong kinikilala ka namin bilang Diyos. Kaluguran niyo po nawa, O Diyos, ang pagtaas namin ng aming mga awit, ng aming mga tinig para umawit. Kaluguran niyo po, Panginoon, ang aming mga pananalangin, ang pagbabasa namin ng iyong salita, ang pakikinig namin ng iyong salita. Nawa, O Diyos, ay matagpuan namin ang aming mga sarili na namamahinga kay Hesus Kristo, ang Panginoon ng araw na ito. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya sa iglesia na ito at nawa walang malampasan ng iyong grasya. Lahat ng ito ay nilalapit namin sa iyo alang-alang kay Hesus Kristo. Amen. Upo po tayo at awitin natin ang ikalawang hymno, hymn number 20.
Tayo po'y dumako sa ating scripture reading mula po sa aklat ng Mateo, Kabanata 28, Matthew chapter 28, verse 1 to 20 po. Verse 1, pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway na unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan. At bigla nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busilak. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Halika kayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya." Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, ito ang nasabi ko na sa inyo. Sila nga'y dali-daling umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan, at tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. At dooy sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, "Kapayapaan ay sumainyo." At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako." Habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos makipagpulong sa mga matatanda, nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawal, na sinasabi, "Sabihin ninyo ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Kung balitaan ito ng gobernador, ihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo." At ginawa nga ng mga tumanggap ng salapi ang ayon sa itinuro sa kanila. Ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Verse 16, samantala ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus, at nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Salamat po sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Meron pong binabanggit na dalawang grupo ng mga tao dito sa Kabanata 28 ng aklat ng Mateo. May dalawang grupo ng saksi. Yung isang grupo po ay kumbaga mga tao na parehong nakasaksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang isang tao ay yung binabanggit ng ikalawang Korinto, 2, talata 16, na mga taong nakapakinig nakakita ng katotohanan ng Panginoon, ngunit sila'y merong samyo na binabanggit, samyo tungo sa kamatayan. At meron din naman na mga mananampalataya na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, nakarinig ng ebanghelyo, nakakasaksi ng katotohanan, ngunit sila ay samyo tungo sa buhay. At para po sa mga mananampalataya ay maging daan po ito o maging dahilan na tayo ay nagpupuri o pumuri sa Panginoon sa biyaya niya sa atin, sapagkat lantad naman po sa mga talata na ang isang tao bilang nasa kalagayan ng kasalanan ay hulag at manhid
sa kabila ng kanyang matutunghayan. Ah, ah, Papasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya niya na pinaunawa sa atin yung ebanghelyo. Nasaksihan natin o nalaman yung muling pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. Isang mahalagang bahagi po na nakapaloob sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Wala pong saysay yung pananampalataya natin kung ito ay nakaangkla sa isang Jesus na nanatiling patay o hindi bumangon mula sa libingan ng mga patay. Ngunit siya nga pong hindi naging ganon. Sa mga wala pa sa Panginoon, nawa ay pagsisi ka, kaibigan, sa iyong kalagayan. Makita mo rin nawa o ipakita sa iyo ng Panginoon yung iyong kalagayan. Bigyan ka ng Diyos, ng Panginoon ng mata na makakita at lumapit at manampalataya kay Kristo. Tawagin po natin si Pastor. Manalangin po tayo. Amen. Diyos, salamat po sa scripture reading, sa nabasa namin mula sa iyong salita na hindi nagkakamali, hindi nagbabago. Salamat Panginoon dahil natagpuan namin dito na palalahanan kami ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo, kung saan sinabi ni Apostol Pablo na kung hindi po kayo nabangon mula sa mga patay, ang aming pananampalataya ay walang kabuluhan. Nawa o Diyos ay tumimo sa aming puso ang mensahe na ito, na kung nanatili po kayong patay o Diyos, walang kabuluhan ang aming pagtitipon ngayon. Pero dahil nabuhay kayo mula sa mga patay, meron po kaming lakas ng loob na naririnig ninyo ang aming pagpupuri dahil nasa langit po si Hesukristo. Nakaupo siya sa kanan ng iyong trono at siyang namamagitan para sa amin. Alam namin na tinatanggap po ninyo ang aming pagpupuri alang-alang kay Hesukristo na aming representante sa inyo. Salamat Panginoon dahil nakita rin namin dito ang binigay na komisyon ni Hesukristo sa aming lahat, sa aming iglesia, na kami mag-aral ng iyong salita, na ang mga tao sa mundo na na matuturuan namin ang ebanghelyo ay aming sanayin sa landas ng pananampalataya, sila'y bautismuhan. At pangako mo po sa amin, O Diyos, na kung magiging tapat ang iglesia mo sa bagay na ito, sa utos na ito, kasama po namin kayo hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Nawa matagpuan, Panginoon, ang PRBC na masigasig sa komisyon na ito, na nawa, O Diyos, kami isang iglesia na markado ng pagmamahal sa ebanghelyo at kasigasigan na ipangaral ito sa mundo na hindi pa nananampalataya po sa inyo. At dalangin po namin, O Diyos, ngayong hapon na ito, nawa muli po naming maranasan ang iyong presensya sa aming pagtitipon. Kung kinakailangan, O Diyos, na isiwalat po ninyo ang kasalanan ng aming mga puso, isiwalat po ninyo ang aming mga pagkukunwari, nang sa ganun ay pumasok ng walang hadlang ang iyong salita sa aming mga puso. Nawa, O Diyos, ay gawin po ninyo ito. Nagpapakumbaba po kami sa inyo at nagsusumamo na ito'y gawin nyo po sa aming lahat, nang sa ganun ay lalo kaming lumakad ng mas tapat pa sa pananampalataya. Nawa, O Diyos, wag nyo po kaming itrato sa hapon na ito ayon sa aming kasalanan, kundi kahabagan po nyo po kami. Kinikilala po namin na ni isa man po sa amin sa gusaling ito hindi karapat-dapat na lumapit sa iyo ng may pagsamba. Pero narito kami, O Diyos, dahil kay Hesukristo na namatay sa krus para sa amin. At alam namin, O Diyos, na itong mga nakalipas na araw, kayo ang nagsustain po sa amin, O Diyos. Kayo ang nagpanatili ng aming pananampalataya, kayo ang nagkaloob sa amin na makakain sa isang linggo, kayo ang nagpanatili ng aming kalusugan, at hindi nyo po kami pinapabayaan, O Diyos. Higit pa sa aming hinihingi ang mga pagpapala na binibigay nyo po sa amin. At may mga kasama po kami, O Diyos, ngayon na nangangailangan po ng kagalingan mula sa iyo. May mga kapatiran kami na merong sakit, na kagaya po ni Sister Jen na hindi po namin kasama ngayon. May mga kapatiran din kami na may mga kamag-anak na merong karamdaman na iniinda. Dalangin namin, O Diyos, ng aming mga kapatid at mahal sa buhay na dumadanas, O Diyos, ng sakit, ng karamdaman sa oras na ito. Tulungan po ninyo, O Diyos. Kung ayon po sa inyong kalooban, lapatan po ninyo, O Diyos, ng lunas ang aming sakit, at nawa, O Diyos, maging rason ito, maging tanda sa amin na kami dapat na lalo pang manampalataya at lumapit po sa inyo, dahil kayo ang may hawak na aming buhay, ng aming mga buhay, O Diyos. Hindi po kami. Kung nanaisin po ninyo na bawiin ito bukas o makalawa, meron po kayong karapatang gawing ito, O Diyos. At nawa
itulak kami nito sa realidad na kailangan po naming manampalataya sa iyo na nagbibigay sa amin ng pagkilos at paglalang. Nawa o Diyos, ito'y matagpuan naming lahat, lalo sa mga kapatiran namin na dumadaan na sa pagkakasakit. Salamat din o Diyos at tinugunan po ninyo ang aming mga panalangin sa nakalipas na panahon. May mga kapatiran kami na nakatanggap ng trabaho. Salamat o Diyos sa biyaya mong ito. May mga kapatiran kami na naging mas maayos sa kanilang estado, sa kanilang business at sa kanilang workplace. Lahat ng ito o Diyos ay biyaya po ninyo sa amin. May mga kapatiran kami o Diyos na nagdadalang tao na maayos ang kanilang kalagayan. Biyaya niyo po ito Panginoon sa amin. At dalangin po namin na patuloy po ninyong ingatan ang aming mga kapatiran na nagdadalang tao. Maging o Diyos ang mga mag-aasawa, ang mga pamilya dito sa PRBC, tulungan po ninyo o Diyos na maging matamis ang pagsasama, ma-reflect namin ang gospel truth kung paano ka nagmamahal sa amin at nawa gabayan ng husband and wife ang isa't isa sa lalo pang pagkakilala at pagmamahal po sa inyo. At nawa o Diyos ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang na wala pa po sa inyo, nawa makilala rin nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Tulungan niyo po kami o Diyos na kilalanin ang aming sinasamba ngayong hapon na ito, isang Diyos na immortal at invisible at tanging marunong na Diyos. Nawa o Diyos ang sermon na marinig po namin ngayong hapon, magdulot po sa amin ng mas malalim na pagmamahal po sa inyo, mas mataas na pananaw sa kasalanan sa aming puso at mas matibay na grasp ng forgiveness na available po sa amin na lalapit po sa inyo. Tinataas po namin sa inyo ang gagamitin ninyong mga ngaral ngayong hapon, si Brother Jake. Mahina po siyang lalaki, isa po siyang lalaki na nangangailangan ng grasya ninyo. Tulungan po ninyo siya, ilayo niyo po siya sa kamalian at nawa tapat niyang maipangaral ang iyong salita. At nawa o Diyos kami ring makinig ng may mababang puso at pag-iingat, yamang hahatulan niyo po kami o Diyos base sa mga salita na narinig namin at hindi namin nilakaran. Nawa hindi ito manatiling mga prinsipyo lamang, kundi lakaran po namin, i-apply po namin sa kanya-kanya naming buhay bilang mananampalataya. Salamat o Diyos sa lahat ng pagpapala mong ito, sa iyong kapurihan sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Tayo po tayo mga kapatid. Awitin natin ang ating pangatlong hymno habang binibigay po natin ang ating mga kaloob. Awitin po natin ang hymn number 35.
Magandang hapon po sa ating lahat at mga kapatid at kaibigan, nagpapatuloy po tayo muli sa ating pag-aaral sa aklat ng Nehemiah. It's been almost a month kaya i-recap lamang po natin ng mabilis yung ating series. So sa simula po ng pag-aaral natin noon pang Ezra ay nalaman po natin na naging bihag yung mga Hudyo sa Babylon dahil sa kanilang kasalanan. And then after 70 years ay pinahintulutan sila na makabalik sa bayan ng Jerusalem. At may tatlong yugto ng pagbabalik sa ating series na ito. Una sa panahon ni Zerubbabel, na itayo muli yung altar at templo. Pangalawa, yung panahon ni Ezra na naibalik yung pagtuturo ng kasulatan. At sa panahon naman ni Nehemiah na ating pinag-aaralan sa series na to, yung layunin naman ay muling itayo ang pader ng Jerusalem or to rebuild the wall. At mahalaga po yung wall or yung pader dahil that time, symbol po ito ng proteksyon, ng security at pagkakakilanlan ng isang bayan. Sa Jerusalem din, itong sirang pader ay hindi lang tanda ng kahinaan kundi paalala rin ng kanilang pagsuway sa Diyos noon. Sa Nehemiah 1 na pag-aralan po natin yung simula ng restoration na hindi ito nagsimula sa aktual na pagbibuild agad ng pader. Nagsimula ito sa isang pusong na burden at nadurog at lumapit sa Panginoon sa panalangin. At dyan nga po natin nakilala si Nehemiah, isang cupbearer na kung tutuusin maganda na yung kalagayan niya doon sa Babylon pero siya ay na-burden at pumunta siya sa Jerusalem upang itayo yung wall ng Jerusalem. Sa Nehemiah 2, nakita natin kung paano na yung burden naman ni Nehemiah at yung prayer ni Nehemiah ay humantong sa pagkilos. Dumating si Nehemiah doon, sinuri niya yung ruin, sinuri niya yung pader, at tinawag niya yung bayan. At yung response ng mga tao, sabi ng mga tao, let us rise and build. At sa nakaraan, Nehemiah 3, we learned about the work before them, yung nilatag na gawain ng Panginoon sa kanilang harapan. We learned that unang-una, the work before us must be done by people devoted to God, a consecrated service. Pangalawa, we learned that the work before us requires collective labor. Hindi lamang po ito one-man show. And we also learned that the work before us requires commitment, kahit costly yung commitment na to. So sa kabuuan ng bayan or sa kabuuan, yung bayan ay talagang gumalaw at yung pader ay nagsimula ng maitaas. Ngunit mga kapatid, pagdating naman natin dito sa Nehemiah 4 na atin pong pag-aaralan ngayon, makikita naman natin yung isang katotohanan na hindi natin dapat ikagulat, na habang tumataas yung pader, habang umuusad yung gawain ng Diyos, ay tumitindi ang laban at oposisyon. Samahan niyo po ako sa Nehemiah 4. We will discuss the whole chapter. We will also be reading the whole chapter. Nehemiah 4, verses 1 to 23. I will be reading in English Standard Version. And we read Nehemiah 4, verse 1. Now when Sanballat heard that we were building the wall, he was angry and greatly enraged, and he jeered at the Jews. And he said in the presence of his brothers and of the army of Samaria, what are these feeble Jews doing? Will they restore it for themselves? Will they sacrifice? Will they finish up in a day? Will they revive the stones out of the heaps of rubbish and burned ones at that? Tobiah the Ammonite was beside him, and he said, yes, what they are building, if a fox goes up on it, he will break down their stone wall. Hear, O our God, for we are despised. Turn back their taunt on their heads and give them up to be plundered in a land where they are captives. Do not cover their guilt, and let not their sin be blotted out from your sight, for they have provoked you to anger in the presence of the builders. So we built the wall, and all the wall was joined together to half its height, for the people had a mind to work. But when Sanballat and Tobiah and the Arabs and the Ammonites and the Ashdodites heard that the repairing of the walls of Jerusalem was going forward and that the breaches were beginning to be closed, they were very angry. And they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion to it. And we prayed to our God and set a guard as a protection against them day and night. Verse 10,
In Judah it was said, the strength of those who bear the burdens is falling. There is too much rubble. By ourselves we will not be able to rebuild the wall. And our enemies said, they will not know or see till we come among them and kill them and stop the work. At that time, the Jews who lived near them came from all directions and said to us 10 times, you must return to us. So in the lowest parts of the space behind the wall, in open places, I stationed the people by their clans, with their swords, their spears, and their bows. And I looked and arose and said to the nobles and to the officials and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Verse 15, when our enemies heard that it was known to us and that God had frustrated their plan, we all returned to the wall, each to his work. From that day on, half of my servants worked on construction, and half held the spears, shields, bows, and coats of mail. And the leaders stood behind the whole house of Judah who were building on the wall. Those who carried burden were loaded in such a way that each labored on the work with one hand and held his weapon with the other. And each of the builders had his sword strapped at his side while he built. The man who sounded the trumpet was beside me. And I said to the nobles and to the officials and to the rest of the people, the work is great and widely spread, and we are separated on the wall, far from one another. In the place where you hear the sound of the trumpet, rally to us there. Our God will fight for us. So we labored at the work, and half of them held the spears from the break of dawn until the stars came out. I also said to the people at that time, let every man and his servant pass the night within Jerusalem, that they may be a guard for us by night and may labor by day. Last verse. So neither I, nor my brothers, nor my servants, nor the men of the guard who followed me, none of us took off our clothes. Each kept his weapon at his right hand. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong salita at salamat sa pagkakataon na makapag-aral ng inyong banal na aklat. Kami ay mahina at walang kalakasan, kami ay walang alam. May you bless yung preaching ng inyong salita ngayong hapon na ito. Ilayo nyo kami sa anumang kamalian, and may the Holy Spirit work in our midst. Magligtas po kayo sa aming kalagitnaan. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So sa recent events po, mga kaibigan at kapatid, as of June 2026, I think last week lang rin, dineklara po si Elon Musk as the world's richest person at first person ever to reach a verified net worth of over $1.1 trillion. Sa recent events yan. Sa pesos, itong 1.1 trillion dollars, 67.4 trillion pesos po yan. So to put it on our perspective, dahil hindi naman tayo mayaman, if you spend 1 million every day, it would take over 184,000 years para maubos yung 67 trillion pesos. So yung net worth ni Elon Musk ay dahil sa napakalaking pagtaas po ng halaga ng SpaceX IPO, or yung kumpanyang hawak niya on top of Tesla. Alam naman natin siya rin may-ari ng X, siya rin yung may-ari ng Starlink. It's all over the news recently, yung pagtaas ng SpaceX IPO. Pero ang madalas na nakakalimutan po ng mga tao ay yung simula ng kwento. In the early 2000s kasi, ito si Elon Musk invested dito sa SpaceX at maliit pa lang siya na kumpanya noon. Yung goal niya sounded absurd sa mga tao kasi ang sabi niya magbi-build daw siya ng mga rockets, and hindi lang basta rockets, gagawa daw siya ng reusable rockets. And noong 2006, 2007, 2008, yung mga unang space rockets na ginawa niya nag-fail. Yung unang 3 rocket launches niya nag-fail. Maraming eksperto yung nagsabing impossible yung gusto niyang mangyari. They even made fun of the SpaceX mission. Marami yung nangutya at nagsabing malapit nang magsara ang kumpanya mo, Elon Musk. Pero hindi sila sumuko. Ngayon, yung kumpanyang minsang pinagdududahan at tinatawanan, kinukutya ay isa na sa pinaka-prominentong kumpanya
sa panahon ngayon. The company was mocked, was masyadong enormous yung idea mo, yung work na yan, masyadong imposible yan, madaming oppositions. At yan mismo ang nangyari sa Nehemiah 4. Habang tumataas yung pader, tulad sabi natin kanina, tumitindi rin po yung opposition at yung pangungutya. Nagsimulang mangutya sina Sanballat at Tobaya sa nabasa natin. Tinawanan nila yung gawain ng Diyos, tinawanan po nila yung mga minamaliit nila yung mga manggagawa ng Diyos, kinestyon nila yung posibilidad na ma-rebuild yung pader or matapos yung pader. At mga kapatid, ganun pa rin naman yung madalas na taktika ng kaaway hanggang ngayon. Kapag hindi agad mapahinto yung gawain ng Diyos, ang target ay panghinaan ng loob yung mga gumagawa or yung mga manggagawa ng Diyos. So yes, there is a battle kahit sama-sama ng gumagawa itong mga tao ng Jerusalem at sama-sama ng gumagawa yung tao ng Panginoon. Yes, there is a battle kahit nagsimula na yung pag-build ng pader. Diyan po natin hinango yung titulo ng ating pag-aaral ngayon, which is The Battle Before Us. Dito sa Nehemiah 4, makikita natin kung paano tumugon yung bayan ng Diyos nang sila ay harapan ng pangungutya at hinarapan din sila ng takot at gayon din na ng patuloy na oposisyon. At may 3 pong punto tayo ngayong hapon na to. Una, when the enemy mocks, sa pangungutya ng kaaway. Pangalawa, when the people grow weary, sa pagkapagod ng bayan. And pangatlo, when the battle continues, sa pagpapatuloy ng laban. And it is also reflective na mga phases na maaaring daanan natin sa ating buhay Kristiyano. So to rephrase yung points to make it more digestible, unang punto sa pangungutya, sa pangalawang punto sa pagkapagod, at pangatlong punto sa pagpapatuloy. Tumungo na po tayo sa unang punto, when the enemy mocks, sa pangungutya. Sa Nehemiah 4, yung pader ng Jerusalem ay hindi pa tapos, pero malinaw na po yung na nag-a-advance na yung gawain ng Diyos habang lumalapit yung rebuilding sa actual visible progress ng pader. Kasi makita natin later on na half na ngayon nagawa nila. Nakita natin na lumalakas din yung galit ni Sanballat at ni Tobaya. So sino ba tong si Sanballat at Tobaya? Si Sanballat po ay tinatawag pong Horonite, indicating na siya ay galing sa region ng Samaria. At ayon sa mga Bible scholars, si Sanballat ay maaaring governor sa Samaria na very influential siya. May influential power siya doon sa region ng Samaria. Ito namang si Tobaya, isa ding influential na tao. Though makikita natin na madalas na nababanggit lang yung pangalan niya alongside Sanballat, pero hindi rin natin maikakaila na may influence din siya. Kasi paano natin nasabi? Kasi kung aaralin natin yung mga bersikulo na nandun po si Tobaya, makikita natin na may access po siya sa mga powerful na tao, and gayon din may access, may mga nagre-report sa kanya. Thus, we cannot say na hindi siya influential. So in a nutshell, influential po itong dalawang taong ito. At kung babalikan natin sa Nehemiah chapter 2 verse 9, makikita natin yung mga pangalan na to. Chapter 2 verse 19. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite servant and Geshem the Arab heard of it, they jeered at us and despised us and said, ano sabi nila nun? What is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? So chapter 2 pa lang po ito. What began sa chapter 2 bilang displeasure ay naging mockery, naging conspiracy na, naging intimidation and threats of violence sa chapter 4. So mga kapatid, nagsisimula yung chapter sa galit ni Sanballat. Sabi sa Nehemiah 4:1-3, nang marinig niya daw na tinatayo na yung pader, siya ay angry and greatly enraged, and he jeered at the Jews. At hindi lang siya basta nagalit, ginawa niyang public ridicule yung pangmamaliit niya sa bayan ng Israel. Tignan natin, kasi historically yung opposition around Jerusalem came from multiple nations or multiple sites din. And dito sa text to mismo, mababasa natin yung mention of Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, the Ashdodites. Pero ito si Sanballat, governor of Samaria. Samaria yan po kasi yung nasa taas ng Judea. Yung Judea region, and then yung Jerusalem nandun sa Judea. Yung Samaria, nasa taas na region yan ng
Judea. So, and etong Ammon na sinasabi Tobiah the Ammonite, nasa east side naman siya ng Judea. Ang nagse-separate lang sa kanila is Jordan River. At yung iba pang mga opposition, ibig sabihin, the people of God was not facing irritation from one direction alone. Hindi lang sa isang direction. Hostility was surrounding them. And the enemies of the work wanted to stop yung rebuilding. Yung enemies of the work wants to cause confusion and wants to frighten the people para ano? Para abandon nila yung pagre-rebuild ng pader. So ngayon, pansinin natin how the enemy attacks. Tingnan natin yung Nehemiah 4 verse 2. I-record po niyan yung 5 mocking questions. Isa-isahin lamang po natin yung mga tanong na yan. Unang question, sabi, what are these feeble Jews doing? So yung word na feeble, even yung Hebrew translation niya, mylol, means weak. Ibig sabihin insignificant, ibig sabihin powerless. Sanballat was not merely questioning yung ginagawa nila, he was attacking their identity. Hindi yan capable. You are all incapable, you are all inadequate. Nakaka-discourage, yes. Pangalawang question, will they restore it for themselves? In other words, do they really think that they can rebuild this city? Tingin ba nila, kaya nilang i-build yung city? Yung mga ancient walls nga na kailangan i-build noon, kailangan ng mga skilled craftsmen and professional builders. Yung enemy wanted them to believe na itong task na to was beyond their ability. Hindi nyo yan kaya. Hindi nyo kaya yan. And yes, nakaka-discourage. Pangatlong question, will they sacrifice? This was a mockery of their faith. It was as if Sanballat was saying, do they think prayer and worship can accomplish this? Na maisasalba ba sila ng pananampalataya nila? And that sounds familiar even up to this age. At pang-apat na question, will they finish up in a day? Ang implication niyan is that the work is enormous. Malaking gawain yan. Yung ruins ng sirang pader had been lying there for generations. Tapos biglang darating kayo, aayusin nyo. The enemy wanted them to focus on the size of the task rather than the greatness of their God. Ang daming kailangang gawin. Enormous work yan. Katulad ng example natin sa SpaceX kanina kung paano sinasabi na hindi imposible yung mangyari. Panglimang question, will they revive the stones out of the heaps of rubbish and burned ones? At that, the enemy questions, how could anything useful come mula sa sira-sirang bato? Mula sa sa mga nasunog na bato. Gagamitin nyo uli yung mga batong yan, sira na nga yan, sunog na nga yan. Kaya nyo bang buuin yung wall? Kung hindi nyo yan gagamitin, saan kayo kukuha ng mga materyales ng pamalit dyan, ng pang-rebuild uli? Minamagnify yung cost of impossibility ng task nila. The answer to these 5 questions, mga kaibigan, are damaging criticisms. Every question ay designed to produce the same conclusion. You can't do it. Hindi nyo kaya yan. Grabe naman yan, nakaka-discourage naman yan, Brother Jake. Yes, pero bakit kailangan nating isa-isahin yung mga tanong na yan? Incapable ka, inadequate ka, ang daming kailangang gawin. Enormous yung gawain na yan. Look at the cost that you have to spend or to allocate sa gawain na yan. Look at the time na kailangan mong ilaan para dyan. Kailangan nating isa-isahin because the enemy still speaks the same language. Hindi mo kaya yan. Hindi nyo kaya yan. Tapos sinabayan pa ni Tobiah ng pangungutya, if a fox goes up on it, he will break down their stone wall. Imagine yung scene habang abala yung mga tao sa pagre-rebuild ng pagtatayo ng pader. Nakatayo si Tobiah, maaaring nakatayo siya sa gilid and nangungutya para niyang sinasabi na napakahina ng pader na ginagawa nyo. Kahit isang maliit na fax lang, babagsak na yan. Hindi naman to seryoso na, na kritisismo or na pagsusuri sa kalidad ng pader. Insulto po ito. Layunin niyang pagtawanan yung gawain at pahinain ang loob ng mga manggagawa para tumigil sila sa pagtatayo. Pansinin niyo yung strategy ng kaaway, hindi agad espada yung ginamit.
mockery muna, derision muna, public shaming muna. Ganyan din madalas yung ginagawa ng kaaway sa gawain ng Diyos. Bago manakot through violence, maninira muna ng kalooban ng mga manggagawa ng Diyos. They attack identity. They attack confidence. They attack the possibility na maging successful yung gawain na yon. Ang sinasabi nila in effect ay ito, mahina kayo. Wala kayong kakayahan. Hindi ninyo matatapos yan. Hindi nyo yan mapapagpatuloy. Hindi nyo yan kaya, useless yung ginagawa nyo. At mga kapatid, ganyan din yung isang bahagi ng battle before the people of God. Minsan hindi tayo unang inaatake sa katawan, unang tinatarget yung kalooban natin, unang pinapahina yung confidence, yung unang sinusubukan patahimikin yung puso sa pamamagitan ng pangungutya. And remember, Satan understands yung power ng discouragement. Sa Proverbs, paalala sa atin, samahan niyo po ako sa Proverbs 18:14. Sabi po sa Proverbs 18:14, a man's spirit will endure sickness, but a crushed spirit who can bear. Kaya daw ng tao na tiisin ang karamdaman o paghihirap or sakit. Pero kapag durog na yung kanyang spirito o loob, napakahirap ng magpatuloy. Who can bear? Before attacking the hands, mga kaibigan, the enemy often attacks the heart. Pero pansinin natin yung response ni Nehemiah. Paano ba siya nag-respond? Hindi siya nakipagpalitan ng insulto. Hindi siya bumaba sa level ng kaaway. Hindi rin po siya nangutya, fight back, or hindi rin niya tinigil yung gawain para i-defend lang yung kanyang sarili. Instead, anong ginawa niya? He prayed. Instead, he turned to God in prayer. Sa Nehemiah 4 verses 4 to 5, maririnig natin yung kanyang panalangin. Hear, O our God, for we are despised. Ito ay prayer of appeal, prayer of dependence, prayer of entrusting yung cause to the Lord. Nehemiah knew that the reproach against the builders was ultimately reproach against the God na sinusunod at pinaglilingkuran nila. At pagkatapos ng panalangin, ano yung nangyari? Sabi sa Nehemiah 4 verse 6, so we built the wall. Napaka-simple. Di ba? Parang siguro nakakainis yun kila Tobaya at saka kay Sanballat. After nun, so we built the wall, ganun lang. Pero titingnan natin na kaya hinimay po natin yung mga tanong sa verse 2 kasi ang daming level ng discouragement dun sa mga tanong na yun eh. 'Di ba? Anong pwedeng mangyari? Instead of stopping the work, they responded with prayer. At sabi ni Matthew Henry tungkol sa Nehemiah 4, their scoffs, they answered with prayers. Napakagandang buod yan ng unang bahagi ng chapter na to. Their scoffs, they answered with prayers. They prayed and they kept building. They were mocked, but they did not stop. They were scorned, but they did not surrender. The text says, for the people had a mind to work. Ibig sabihin, united yung puso po nila sa gawain. Their resolve was stronger than the enemy's ridicule. Kaya yung Nehemiah 4 ay chapter showing a battle before the people of God. Yung tanong ay hindi kung may laban o walang laban. Meron pong laban. Sabi nga sa isang preaching that I heard before, hindi ko na maalala kung sino, but sabi dun sa preaching, if you are not being opposed by the devil, it is time to wonder whether you are opposing the devil. There is a battle before us. Kung hindi ka ino-oppose ng diablo, isipin mo na kung saang side ka. Kung nasa opposite side ka ba talaga ng diablo o baka nasa same side kayo. Baka magkakampi pala kayo. May laban talaga mga kaibigan at kapatid. The chapter assumes the battle is already there. The question is, hindi kung may laban or wala. The question is, paano haharap yung bayan ng Diyos kapag ang laban ay nasa harap na nila? Ultimately, again, Nehemiah points us to someone greater than Nehemiah because there was another builder who endured mockery while accomplishing yung pinapagawa sa kanya ng Ama. While accomplishing God's work, the Lord Jesus Christ. At the cross, Christ was ridiculed by soldiers. Christ was mocked by religious leaders and scorned by the crowd. Sabi sa Matthew 27:39-40, and those who passed by derided him.
wagging their heads and saying, "You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself." So patunay that even the Son of God was mocked. The Savior of the world was ridiculed, pero si Hesus Kristo ay hindi bumaba po sa krus. He, what? He endured the shame. He endured yung scorn. He remained faithful to the work of the Father, or to the work that the Father had given him. So encouragement sa atin mga kaibigan at kapatid, let's keep building mga kapatid. Bilang immediate reflection, isipin natin kung may mga pagkakataon ba na yung paglilingkod natin sa Panginoon ay tinatawanan or minamak, nilalait, minamaliit or kina-question, maaring sa pamilya, sa workplace, or kahit sa church context, may mga salitang nakakapanghina po ng loob. But the question is not merely ano yung sinasabi ng kaaway or ano yung sinasabi sa iyo. Hindi po yun yung focus. Ang focus is not that voice, because not every loud voice is a true voice. The real question is, ano ang gagawin mo sa laban na yun when the enemy mocks? Ano yung gagawin mo sa laban when the enemy mocks? Matututo ba tayong manalangin? Matututo ba tayong wag hayaan na yung pangungutya ng taong magdikta ng ating katapatan sa Diyos? Wag ka nang magsimba, magre-reform ka pa. Ganito naman dyan. Mga kapatid, when the battle before us begins with ridicule, let us answer katulad ng pinakita ni Nehemiah. Pray and keep building. Pangalawang punto, when the people grow weary, sa pagkapagod ng bayan. Pagdating sa verse 7, tumitindi na po yung opposition. Hindi na to ridicule lang. Sabi ng text, when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the repairing of the walls was going forward and the breaches were beginning to be closed, they were very angry. At sa verse 8, they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion in it. So the opposition has now moved from words to conspiracy, from mockery to threat, at from contempt to coordinated na hostility for whatever reason na ginagawa to ni Sanballat. Pero may mga nagsasabing komentarista that he probably wants to assert authority sa Judea. Kasi nga siya yung governor ng Samaria. So kung kasi nga ito yung Samaria, ito yung Judea, magkalapit lang siya. Kung mahina yung Jerusalem, kung mahina yung Judea, then he could also assert authority sa bayan ng Judea or sa region ng Judea kasi siya yung governor ng Samaria. So again, kung weak yung Jerusalem, pwede siyang mag-assert ng influence sa mga tao sa Judea at sa Jerusalem. And before Nehemiah arrived, yung Jerusalem had little power. So if Jerusalem remained unwalled, walang wall, at vulnerable, Samaria could maintain greater influence dun sa region na yon. But if Nehemiah succeeded, Judea would become stronger politically and even economically, possibly. Diba? This helps explain kung bakit itong ginagawa ni Sanballat is so intense. Dito nga sa verse 11, may plot na to attack at even patayin yung mga Hudyo. The walls were rising. The people were united. The city was recovering. And Sanballat was not angry because stones are being piled or being stacked on top of each other. Angry siya. It's because nakikita niya na yung once ruined city lumalakas uli under God's blessing and under the leadership of a new governor na si Nehemiah. At threat po yun sa interest at influence ni Sanballat. Brothers and sisters, makikita rin natin dito, the enemy rarely becomes alarmed. Pero nakita natin, alarmang-alarma si Sanballat. Diba? The enemy rarely becomes alarmed kung passive lang ang mga tao ng Diyos. Pero whenever God begins restoring, reviving, strengthening, and building His people, yung opposition intensifies. Kaya nga alarmang-alarma to si Sanballat, even sa paglakad natin sa kabanalan, mga kapatid. This is exactly what Paul reminded Timothy. Samahan niyo po ako sa 2 Timothy 3, verse 12. Sabi po doon, "Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. The battle before us becomes fiercest when the work begins
advancing. Pero ano uli yung response ng bayan ng Diyos? Sabi sa Nehemiah 4:9, "And we prayed to our God and set a guard as a protection against them day and night." So malaman po yung verse na to kasi chances are ang pwedeng naging ang naging response nila, chances are naging passive na lang sila sa paggawa at or tinigil na lang nila yung gawain altogether tapos mananalangin na lang sila, or another chance is itutuloy lang nila yung paggawa pero hindi naman sila mananalangin. But they did not choose between prayer and action. Hindi sila pumili between prayer and action. They prayed and they set a guard. Diba? They depended on God and they used wise means. Hindi sila prayerless na mga activists pero hindi rin sila passive pietists. They were people strengthened in the Lord and therefore sober sa kanilang responsibilities. So for example, hindi pwedeng puro panalangin ka pero wala ka namang gawa. Hindi pwedeng, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho pero hindi ka naman nagsasabit ng resume, hindi ka naman nag-a-apply. Hindi rin naman pwedeng puro gawa pero walang panalangin na daang application yung ibinibigay mo pero hindi ka nakadepende sa gabay ng Panginoon, hindi ka nakadepende sa provision ng Diyos. Ang ending, nagkatrabaho ka, compromising yung mga gawain para sa Panginoon. So ganun din sa buhay spiritual, hindi pwedeng puro panalangin pero walang gawa. Lord, bigyan mo ako ng alab sa pag-worship pero lagi ka namang wala sa mga stated assemblies. Hindi rin naman pwedeng the other way around na puro gawa pero wala ka namang panalangin. Andiyan ka sa lahat ng gawain pero napabayaan mo na yung panalangin na eventually naging puffed up na pala tayo dahil sa dami ng ginagawa natin. Naging puffed up na pala yung ulo natin. So dito napakaganda uli ng sinabi ni Matthew Henry. Sabi niya, having prayed, he set a watch against the enemy. If we think to secure ourselves by prayer without watchfulness, we are slothful. If by watchfulness without prayer, we are proud. Napakagandang balanse nung sinabi ni Matthew Henry, yung tunay na pananampalataya ay hindi tamad, pero hindi rin mayabang. It both kneels and watches. Watchfulness is the great preservative of grace. Sabi po ni Thomas Brooks, yung puro panalangin na walang pagkilos ay presumption lamang. Pero yung puro pagkilos naman na walang panalangin ay pride. Ang buhay na ayon sa Diyos ay parehong nananalangin at kumikilos. And that's exactly what we see sa Nehemiah 4 verse 9. But we pray to our God and set a guard as a protection against them day and night. And sabi rin ni James Hudson Taylor, sabi niya, I have seen many men work without praying, though I have never seen any good come out of it. But I have never seen a man pray without working. So to pray without working is just to mock God. To work without praying is to depend on yourself. Yung fitting po to na application for believers called to spiritual vigilance. So nakita natin they prayed and they posted guards. Not one or the other, but both. Pero sa gitna ng external threat, may internal discouragement din. Sa Nehemiah 10, verse 10, sinabi ng Judah, the strength of those who bear the burdens is falling. There is too much rubble. By ourselves, we will not be able to rebuild the wall. At sa verse 12, the Jews living near them kept saying repeatedly, you must return to us. Bumalik na kayo sa amin, wag na kayo dyan. At paulit-ulit, 10 times daw sabi. So the pressure was not only from the enemies outside, it was also from the fear, fatigue, and discouragement within. Mga kapatid, yan yung madalas na nangyayari sa battle before us Christians. Minsan ang biggest threat is not the mockery outside, kundi yung weariness inside. Yung pagkapagod sa loob. Bakit natin nasabi? Because in verse 10, they are already looking at the rubble. Di ba? Yung mga nagkalat na bato, yung mga ruins ng gumuho or nawasak na pader, yung mga ruins ng pagkawasak na kailangan pa nilang ayusin, na ang daming rubble na kailangan pang ayusin. It is probably the same feeling kapag naglilinis tayo ng bahay. Ang dami na nating nilinis, pero ang dami pa rin nating lilinisin.
'Di ba? So nakakapagod yung ganong feeling. So kapag pagod na yung tao, kapag parang ang daming rubble, kapag yung task feels too big, doon na pumapasok yung discouragement at yung kaaway ay gustong-gustong samantalahin yung sandali pong ito. The enemy only needs us to become tired enough to quit. That is why spiritual opposition is often accompanied by emotional exhaustion. The workers looked around at anong nakita nila? They saw rubbles. They looked ahead and saw an impossible task. And their conclusion was, verse 10, sabi, we will not be able. The problem was not that they recognized their weakness. The problem was that they only recognized or they only looked at their weakness. They were looking at the rubble more than they were looking at God. Ngayon, ano namang ginawa ni Nehemiah? Sa Nehemiah 4:13 to 14, he stationed the people by families with swords, spears, and bows. And he said, do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. Hindi niya sinabi na wala tayong problema, okay naman tayo. Hindi niya dineny yung danger, but he redirected their eyes. Remember the Lord. Yan yung kailangan ng bayan ng Diyos sa gitna ng mockery or even weariness. Hindi denial na okay lahat, but remembrance. Hindi niya pinalakas yung loob by saying worldly ideologies na kaya natin to, believe in yourselves, you are stronger than your enemies. Pinalakas ni Nehemiah yung mga tao by saying, remember the Lord. Because the issue is not whether we are strong enough first. Ang issue is whether we remember who our God is. And being in a corporate environment, lalo sa mga team building namin, laging yung center is we can do it team, man-centric, nakasentro sa kakayahan ng tao. Pero sa iglesia, hindi pwedeng we can do it team eh. The call is to remember the Lord. The world points us inward, but the Lord points us upward. Paalala ni Thomas Watson, it is not our prayer or watchfulness, but it is God's care and maintenance. Ibig sabihin, yes, we pray, yes, we watch, yes, we labor, but our ultimate security is not in our own spiritual performance. Our safety rests in the care of God. Sabi ng isang unknown writer, a quote which evolved from Charles Spurgeon sermon, natuwa kasi ako sa quote na to. Sabi ng quote, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. So, we can imagine ourselves sa dagat, then there is a giant rock sa gitna kung saan tayo magiging safe. Wag naman nating imagine na humampas yung ulo natin dun sa rock, no? Kasi kanina, yun, masyado ng yung kaninang morning preaching. Pero, ayun, nakita natin na there is a giant rock sa gitna kung saan tayo magiging safe. Dangerous yung alon, we cannot deny it. Pero, bawat wave, it brings us back to that rock. Every wave brings us back to a safe area. Every wave drives us back to safety. We learn to accept and kiss the wave because at the end of the day, we know na dadalhin tayo nito to the rock of ages, to the rock of our salvation. Who else but the Lord Jesus Christ? Gayon din sa Nehemiah 4. Nehemiah did not deny yung reality of the wave. The threats were real, yung enemies were real, the fear was real, totoo yung mocking, totoo yung pagkapagod, lahat naman tayo napapagod. Yet like the writer ng quote na to, he learned to let every wave drive him back to the rock of ages. Therefore, anong sabi niya? Remember the Lord who is great and awesome. And as an immediate reflection, kapag feeling natin na ang daming rubble sa buhay natin, there's just too much mess, too much burden, too much weakness, do you remember the Lord? Do you remember who the Lord is? Do you remember Psalm 27:1 saying that the Lord is your light and your salvation? Baka nakalimutan mo na. Do you remember Isaiah 41 verse 10 that you should not fear, you should not be dismayed because the Lord is with you? Baka nakalimutan na natin. Kapag yung kaaway ay gustong pahinain yung loob mo kung ano man yung dinadaanan mo ngayon, do you look first at the rubble or do you remember the greatness of God? Mga kapatid, when the battle before us begins to wear the people down, the answer is not self-confidence, hindi rin retreat. The answer is this:
remember the Lord, tulad ng sabi ni Nehemiah sa verse 14. Pangatlong punto, when the battle continues, sa pagpapatuloy. May tatlong bagay na ginawa si Nehemiah sa verses 13 onwards. Verse 13, naglagay po siya ng mga bantay sa weak points ng pader, dun sa pinaka-expose sa pag-atake, hindi niya binaliwala yung panganib. Verse 14, pinaalalahanan niya yung mga manggagawa na laging maging handa at lumaban kung kailangan. So hinikayat niya sila na wag matakot, kundi alalahanin yung Panginoon at ipaglaban yung kanilang pamilya, mga kapatid, at yung nation. Verse 16, nag-organize din siya ng maayos na duty rotation. Habang yung iba nagtatrabaho sa pader, yung iba naman ay nagbabantay. So sa ganitong paraan, nagpatuloy po yung gawain habang handa sila sa anumang attack. Pagdating sa verse 15, sinabi ng text na nang marinig ng mga kaaway nila Sanballat na nalaman na ng mga Diyos yung plano nila, God had frustrated itong plano nila kasi nga kahit nalaman na nila anong ginawa nila ni Nehemiah, ultimately the people of Jerusalem still returned to the wall at pinagpatuloy po nila yung nasimulang gawain. At napakagandang line niyan, they returned to the wall. Hindi sila nag-disperse permanently, hindi po sila umatras, hindi sila nag-quit after the threat. Kahit nakakapagod tignan yung mga rubble, kahit may nagsabi na sa kanila na bumalik na kayo 10 times, they still went back to the work. They still went back to the wall. Ngunit mula sa puntong iyon, nagbago na nga yung setup ng labor. Sabi sa verse 16, mula nung araw na yon, kalahati sa aking mga lingkod ay gumawa sa pagtatayo, kalahati ay humawak ng sibat, kalasag, pana at mga baluti. Hindi naging dahilan yung banta para huminto ang gawain. So dito, makikita natin na may mga nagtatabaho, may mga nagbabantay. Pinapakita nito na yung pagtitiwala sa Diyos ay hindi naman nangangahulugan na magiging pabaya po tayo. Sa verse 17, habang nagtatayo sila ng pader, handa rin silang lumaban kung kinakailangan. Bawat isa ay gumagawa sa pamamagitan ng isang kamay, habang yung isa naman may hawak na sandata. So hindi sila distracted sa kaaway, pero at the same time, hindi rin po sila ignorant sa danger. At ganito din yung buhay Kristiyano. Una, patuloy tayong gumagawa sa pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, pero at the same time, kasabay po nito, nananatili tayong alerto sa mga tukso, sa kasalanan at atake ng kaaway. Be vigilant, be sober. Parang sinasabi ni Nehemiah, keep building, but keep watching. Sa verse 18, makikita din natin na hindi lang sundalo yung handa. Kahit yung mga ordinaryong manggagawa, merong dalang espada. At ganoon din sa iglesia, hindi lang pastor o elders yung magiging tagapagbantay. Lahat ng mananampalataya ay tinatawag na maging alerto at matatag sa pananampalataya. Mga kapatid, what a vivid picture. Hindi lang natin masasabi na casual ministry lang itong ginagawa nila ni Nehemiah. This is not comfortable religion. This is work done under vigilance. Hindi na tapos ang laban dahil lang may isang sagot na yung Diyos sa unang panalangin nila. Kasi yung una, di ba, they prayed dun sa mga mockery. Hindi ibig sabihin na dahil na-frustrate na ng Diyos yung unang plano nila Sanballat at Tobias, wala nang susunod. The people had to learn that the battle would continue even while the building continued. At yan yung ikatlong katotohanan ng battle sa harap ng bawat mananampalataya. Minsan gusto nating isipin na once na na-overcome natin yung isang season of opposition, tapos ng lahat. Pero ang Nehemiah 4 nagsasabing no. The people had to keep building with one hand and stay ready with the other. The work went on, but the vigilance remained. At sa verse 19 to 20, mababasa natin, malawak yung pader ng Jerusalem, magkakahiwalay ang mga tao habang nagtatrabaho. Kung biglang umatake yung kaaway sa isang bahagi ng pader, maaring hindi agad malalaman nung iba kasi ang lawak ng pader. So natural lang na magdulot ito ng pangamba sa mga tao. Pero parang paano kung sa kabilang bahagi umatake yung kaaway, makakarating kaya agad yung tulong. So anong ginawa nilang solution? They created a trumpet system.
para mabawasan yung pangamba ng mga tao, nag-set up si Nehemiah ng isang simpleng communication system. So may tao po na nakatalaga na may hawak ng trumpet at lagi pong kasama ni Nehemiah. Kapag may biglang pag-atake, tutunog yung trompeta bilang senyales para magtipon ang lahat sa lugar na yon. But notice the most important part sa verses 19 to 20. Hindi nagtapos si Nehemiah sa military tactics. Pagkatapos niyang ipaliwanag yung plano sa trumpet, anong dineclare niya? Ang huling salita ni Nehemiah ay hindi trust the trumpet. Ang sabi niya, our God will fight for us. Wala namang account po sa mga susunod na kapitulo na nagamit nila itong trumpet system nila, pero nagbigay ito ng assurance sa mga tao. Makita natin muli yung balanse sa Nehemiah 4, may paghahanda, may organisasyon, may plano, pero ang pagtatiwala ay nasa Panginoon. Napakaganda ng combination ng realism and faith. Yung realidad that the work is great, widely spread, at yung pananampalataya that our God will fight for us. Hindi niya in-ignore yung complexity ng task, hindi rin niya kinalimutan yung sovereignty ng Panginoon. At yan yung final movement ng chapter na to. Steadfastness and perseverance in the midst of continuing battle. Sabi sa verse 21, so labored at the work. Sa verse 22, he called for everyone to stay sa Jerusalem at night as guards and laborers. Sa verse 23, even si Nehemiah and his servants did not put off their clothes. Bawat isa kept his weapon at his right hand. In other words, the people of God learned not only to begin the work, but to continue the work under pressure. Yung mga builder ni Nehemiah held a tool in one hand, a weapon sa isang kamay, because they understood they were in a battle. And let's understand this. We are in a battle. Mga kapatid, yan ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi lang mag-start well, kundi remain steadfast while the battle continues. Kasi napakadaling ma-inspire sa simula. Napakadali pong ma-burden, napakadaling magsabi ng let us rise up and build, katulad ng nabasa natin sa sa chapter 2. Pero yung tanong, kapag mahirap na, kapag may opposition na, kapag pagod ka na, mananatili ka pa bang tapat? Can you keep building? Sabi sa 1 Corinthians 15:58, a reminder sa bawat isa sa atin, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. At parang isang sundalo to na nagbabantay. Hindi niya pwedeng sabihin na alert na naman ako kanina, so pwedeng hindi na ako maging alert ngayon or pwede na ako magpabaya ngayon. Yung very nature ng duty niya ay nagde-demand po siya ng endurance. Ganyan din yung church life. Yung faithfulness natin ay hindi measured by how passionately we begin, but by how steadfastly we continue. At yan yung echo ng Nehemiah 4, the work goes on. The people remain at their posts, the labor continues, and all of it is done in the confidence that our Lord, our God, will fight for us. At dito mga kapatid, makikita rin natin kung paano tinuturo tayo ng Nehemiah 4 kay Kristo. Sa Nehemiah 4, ang bayan ay nagtatrabaho habang napapalibutan ng kaaway. There is ridicule, there is conspiracy, fear, weariness, and continuing battle. But in the fuller biblical story, Christ faced a greater opposition. Yung Panginoong Jesus was mocked, he was opposed, he was slandered, he was rejected and crucified. The enemies of God's purpose raged against Christ, yet Christ did not turn back. The Lord Jesus Christ remained steadfast in the work the Father gave him to do. When the enemy mocked, Christ endured. When the burden grew heavy, Christ did not abandon the mission. When the battle continued all the way to the cross, Christ remained faithful. Nehemiah told the people, remember the Lord and fight. But Christ is more than an example of courage. Jesus Christ is the Savior who entered the battle for us. Sa krus, He bore, hindi lang yung pangungutya, hindi lang yung pagkapagod. He bore yung, the judgment our sins deserved. And through His death and resurrection, through that suffering,
He built something greater than the walls of Jerusalem. Yung mga makasalanan na hindi lang po yan mga pagod or discouraged builders na kailangan ng motivation. Tayong mga makasalanan are ruined people needing redemption, and Christ is the one who restores us to God. Sabi sa Hebrews 7:25 that Christ always lives to make intercession for His people, and that fits Nehemiah 4 beautifully. For while the people prayed and watched, Christ is the greater mediator who even now intercedes for us. Kaya yung ultimate hope ng church is not in our sword, not in our watchfulness, not in our labor, but in the living Christ who preserves His people. At bilang maikling pagtatapos at aplikasyon, again, the battle before us, dahil yan mismo yung makikita po natin sa chapter na ito. Yung chapter na to, hindi lang to tungkol sa pagtatayo ng Jerusalem. Ito ay tungkol sa laban na kaakibat ng gawain. Hindi to laban na hinanap ng bayan ng Israel or hinanap ng bayan ng Diyos. Ngunit ito ay laban na dumating dahil sila ay naging tapat sa pinagawa ng Panginoon. At ganyan din sa buhay Kristiyano at sa buhay iglesia, hindi porket tama yung ginagawa mo, wala ng oposisyon. Hindi porket kalooban ng Diyos yung isang bagay ay magiging madali na po ang lahat. Madalas habang mas nagiging malinaw yung gawain ng Diyos, mas nagiging hayag yung labas sa harap natin or yung laban sa harapan natin. Kaya mga kapatid, sa Nehemiah 4, nakita natin yung tatlong bagay na maaari nating daanan sa laban na to. The battle before us Christians. It talks about opposition, it talks about exhaustion, and perseverance. Sa unang punto, sa pangungutya, nakita natin habang tumatas ang pader, umiinit yung galit ng kaaway. Habang nagpapatuloy yung bayan sa gawain, mas nagiging mabigat yung pressure. Kaya kung babalikan natin yung 5 tanong ng pangungutya sa verse 2, implicating that we are feeble, na inadequate tayo, na enormous yung gawain, na costly at timely yung battle na nakalatag sa atin, discouraging us, saying, hindi mo kaya yan. Brothers and sisters, mga kapatid, the enemy still speaks the same language today. Hindi nyo kaya yan. Sa nagsisimong lang iglesia, maaaring sinasabi ng kaaway, kaya ba nila yan? Bagong iglesia yan. Kaya ba nilang suportahan yung pastor nila? Sa mga missionary, kaya ba nilang magtanim ng church sa malayong lugar? Paano sila mabubuhay doon? Ang hirap ng buhay doon. Sa bagong ligtas, kaya ba niyang lumakad ng may kabanalan? Dating lasinggero yan. Sa isang puso na kinikilos ng Diyos, kaya ba niyang magbago? Dating makasalanan yan. The enemy always seeks to magnify our weakness and minimize God's power. So when the enemy mocks, let us answer with prayer and let's keep building. Ikalawang punto, sa pagkapagod, mga kapatid, may mga ilan sa atin na maybe started well in serving but now tired. May ilan na once eager but now discouraged. May ilan na may burden dati pero ngayon parang pagod na. Ang paalala ng Nehemiah 4 ay ito, return to the wall, go back to the work God has assigned. Kapag bumibigat yung gawain, huwag tayong tumingin sa rubble, huwag tayong tumingin na madami pa ang kailangang gawin, tingnan natin ang Diyos. Kapag may fear, fatigue at discouragement, let us remember the Lord. Let us remember who our God is kasi baka nakakalimot na tayo. Sa ikatlong punto, sa pagpapatuloy, bilang isang iglesia, kailangan po nating maintindihan, the work is great and widely spread. Hindi maliit ang tawag ng Diyos sa atin. There is discipleship to pursue. There is holiness to cultivate. There is unity to guard, families to strengthen, worship to preserve, and a witness to keep before this world. So let us not grow careless. Let us remain faithful when the battle continues and the work goes on. The battle goes on. May nawa ay maalala natin itong mga bagay na to. May we have courage to fight this battle until the end. Let us do it prayerfully. Let us do it watchfully. Let us do it dependently. The people remain at their post. The labor continues. At tulad sa verse 20, all of it is done
in the confidence that our God will fight for us. And as we close, let's contemplate on these things. Kapag kinukutya yung gawain ng Diyos, tumitigil ba tayo? Kapag dumarami yung rubble at dumarating yung pagkapagod, nanghihina ba tayo? Kapag nagpapatuloy yung laban, nagkukwit ba tayo? Umaatras na lang ba tayo? Mga kapatid, huwag tayong babigla to experience this battle before us. Hindi question kung may laban or wala. The chapter itself shows us that good work is often resisted. But let us also remember this. The same God who called the people to build is the same God who fought for them. Sabi nga ni John Owen, the Christian's life is a warfare and believers are soldiers. So when the enemy mocks, answer with prayer and persevere. When we grow weary, be watchful and remember the Lord. When the battle continues, remain at the wall and do the work. Our God will fight for us. At kung may mga non-believers sa ating kalagitnaan na nakikinig, hear this gospel call. The deepest battle before you is not merely outside you, but inside you. Ano yun? Your sin, your guilt, your separation from God. Ang realidad, there is a battle before the people of God. There is a battle against the devil. There is a battle against the flesh and a battle against sin. May laban. There is a battle, mga kaibigan. Ang tanong sa battle na yan, mga kaibigan, na kaninong side ka? Kasi kung wala ka sa side ni Kristo, kung wala ka kay Kristo, you have to hear the truth. Andun ka sa kaaway. Either you are opposing the devil or you are opposing Christ. There is no middle ground in this battle. And you cannot win this battle sa sarili mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang itayo muli yung sarili mong relasyon sa Diyos. But Christ has done the work of redemption. In Him, the ruined are restored, the guilty are forgiven, and the weary are given peace. Repent of your sin, mga kaibigan. Believe in the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat sa paalala ng Nehemiah 4 na habang may gawain kang pinagkakatiwala sa iyong bayan, ay may mga laban din na kaakibat nito. There's a battle before us. Panginoon, kapag kami hinaharap ng mockery at pagsalunga, tulungan mo kaming tumugon tulad ni Nehemiah na may panalangin at may pagtsatsaga. Huwag mong hayaan na ang boses ng kaaway ang magdikta ng aming katapatan sa iyo. Kapag kami ay napapagod, when we are weary, nadi-discourage or natatakot dahil sa mga rubble sa aming harapan, tulungan mo kaming alalahanin na ikaw ang Diyos na dakila at kakilakilabot. Paalalahanin mo kami na ang aming lakas ay hindi sa aming sarili, kundi sa iyo lamang. Gayon din, habang nagpapatuloy yung laban as the battle continues, bigyan mo kami ng pusong matatag sa gawain. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa ministeryo, sa aming pamilya, sa aming iglesia, at sa kung anumang bagay na ipinagkatiwala nyo sa amin. Higit sa lahat, salamat sa aming Panginoong Jesus, aming dakilang tagapagligtas na siyang nagdala ng aming kasalanan at nagtagumpay sa krus para sa amin. Naway ay makasumpong din ang aming mga kaibigan at mahal sa buhay na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo. Magligtas ka sa aming kalagitnaan. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.